Palakpakan natin ang bago nating business partner at ang magiging bagong ina ng pamilyang ito, si Stella. Ang masayang anunsyo ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong garden ng kanilang mansyon sa Pampanga. Kasunod dito ang malakas na palakpakan ng mga espesyal na bisita para sa ika-20 anniversary ng Panaderia de Sevilla. Sa loob ng madilim at mausok na kusina, napatigil si Luz sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at puti ng harina ay nanginginig. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Doon nakita niya ang kanyang asawang si Ramon. Nakangiti ito, malapad ang green, habang nakaakbay sa isang magandang babaeng mas bata sa kanya, si Stella. Pero hindi ang ganda nito ang nagpapatigil sa mundo ni Luz, kundi ang suot nitong kwintas. Isang gintong locket na may disenyo ng sampagita. Iyon ang kwintas na ipinangako ni Ramon sa kanya noong nakaraang buwan para sa kanilang anibersaryo. Ang sabi ni Ramon, binabayaran pa niya ito ng hulugan. Ma, huwag na kayong tumingin! Bulong ng isang tinig sa kanyang likuran. Si Maya iyon ang kanyang 18 taong gulang na anak. Bakas sa mukha ng dalaga ang pait at galit. Hawak ni Maya ang isang tray ng mainit pang ensaymada, ang recipe na pinagpuyatan ni Luz ng 3 buwan para lang maging espesyal ang gabing ito. 20 taon, Maya. Pabulong na sagot ni Luz parang kapos sa hininga. 20 taon akong gumigising ng 3:00 ng madaling araw para magmasa. Ako ang nagbangon sa panaderyang ito noong malubog sila sa utang. Pero kahit anino ko, hindi nila pinapaakyat sa stage. Dahil para sa kanila, katulong lang tayo, Ma, Mariing sabi ni Maya. Tara na, umalis na tayo rito. Bago pa makasagot si Luz, bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Stella, kumakalansing ang mga mamahaling alahas, at amoy na amoy ang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng bagong luto na tinapay. Kasunod niya ang 2 katulong na may dalang mga walang lamang tray. Oh, Ate Luz, nakangiting, sabi ni Stella. Ang tawag niyang ate ay parang sampal na puno ng pang-uuyam. Ang sarap ng mga luto mo, ha? Sabi ni Doña Carmen. Ikaw daw ang pinakamagaling na tagapagluto nila. Sayang nga lang at hindi ka pwedeng lumabas madumi kasi ang apron mo nakakahiya sa mga investor. Hinarap ni Luz si Stella. Pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit pagod na pagod ang kanyang likod. Ang mga investor na tinutukoy mo, Stella, ay pumunta rito para sa lasa ng tinapay ko, hindi para sa pabanggo mo. Tumawa ng maikli si Stella, isang tunog na parang basag na kristal. Lumapit siya kay Luz at bumulong sa patlang para hindi marinig ni Maya. Hindi mo pa naintindihan ang anunsyo sa labas? I am the new partner. At hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay ni Ramon. You're just a part of the past, Luz. Isang kasambahay na pinakasalan dahil sa awa. Lumabas ka rito, mahinang sabi ni Luz, pero ang bawat salita ay parang talim. Lalabas talaga ako. Pero tandaan mo, bago matapos ang gabing ito, malalaman mo kung gaano kakawalang halaga sa pamilyang ito. Pag-alis ni Stella, hindi na nakapagtiis si Luz. Hinubad niya ang kanyang maruming apron at padabog na ibinagsak sa sahig. Maya kunin mo ang mga gamit mo. Hindi tayo magtatagal dito. Dali-daling umakyat si Luz sa kanilang silid sa likod ng panaderya. Ang isip niya ay naguguluhan. Plano niyang kunin ang kanilang mga passport at ang kaunting ipon na itinago niya sa ilalim ng cabinet ni Ramon. Gusto niyang ilayo si Maya. Ayaw niyang lumaki ang anak niya sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Pero nang buksan niya ang drawer ni Ramon, walang pera roon. Sa halip, isang puting envelope ang nakita niya. May tatak ito ng isang law office. Binuksan niya ito nang may kaba sa dibdib.
Binasa ni Luz ang nakasulat. Ang bawat salita ay parang mabilis na bala na tumatama sa kanyang puso. Waiver of rights and quitclaim. Nakasad sa dokumento na dahil sa voluntary agreement, isinusuko ni Luz Viminda Sevilla ang lahat ng kanyang karapatan sa Panaderia de Sevilla at sa lahat ng conjugal properties nila ni Ramon, kapalit ng isang halagang hindi naman niya natanggap. At sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang kanyang pirma. Nanlamig ang buong katawan ni Luz. Naalala niya noong nakaraang linggo, dinalhan siya ni Ramon ng mga dokumento sa kusina habang abala siya sa paggawa ng marami-raming order. Love, kailangan lang ito para sa loan natin sa bangko para makabili ng bagong oven, ang sabi ni Ramon noon habang hinahalikan siya sa no. At dahil sa tiwala, dahil sa pagmamahal, pumirma siya ng hindi nababasa. Niloko nila ako, bulong ni Luz. Pinirmahan ko ang sarili kong kamatayan. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Carmen, may hawak na tungkod at may aura ng tagumpay. Tapos ka na bang mag-impake, Luz? Bakit niyo nagawa ito, Nay? Tanong ni Luz. Ang boses ay nanginghinig sa galit at sakit. 20 taon itinuring ko kayong tunay na ina. Binuhay ko ang negosyo niyo. Nay, pag-uulit ni Doña Carmen nang may diring bakas sa mukha. Huwag mo akong tawaging Nay. Kailanman ay hindi kita tinanggap bilang manugang. Ikaw ay isang hamak na anak ng panadero na pumasok sa pamilya namin. Ang anak ko ay para sa mga katulad ni Stella, mayaman, may pinag-aralan at may koneksyon. Pero ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpaunlad ng Panaderia de Sevilla. At dahil sa pirma mo sa papel na yan, lahat ng pinaghirapan mo ay pag-aari na namin. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Ngayon, lumabas na kayo ng anak mo bago ko patawagin ang mga security. Sa labas ng kwarto, nakita ni Luz si Ramon na nakasandal sa pader umiiwas ng tingin. Ramon, paano mo nagawa ito sa amin ni Maya? Sigaw ni Luz. Hindi sumagot si Ramon. Lumapit si Stella at kumapit sa braso ni Ramon. Honey, pabayaan mo na siya. Ganyan talaga ang mga taong walang pinag-aralan madadaan sa drama. Tiningnan ni Luz si Ramon ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niya. Ang lalaking binigyan niya ng anak at ng kinabukasan. Ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Si Ramon ay isang duwag na nagtatago sa likod ng saya ng kanyang ina at sa pera ng ibang babae. Lumapit si Maya sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Luz. Ang init ng kamay ng anak ang nagpabalik sa wisyo ni Luz. Hindi siya pwedeng bumagsak na yon. Alis kami, sabi ni Luz. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at matalim, gaya ng kutsilyong ginagamit niya sa paghiwa ng tinapay. Pero tandaan niyo ito, ang Panaderia de Sevilla ay lumago dahil sa mga kamay ko. Ngayong kinuha niyo ang lahat sa akin, tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng pangalan niyo, kung wala ang lasa ng mga gawa ko. Tumingin siya kay Doña Carmen at kay Ramon. Akala niyo ay talo na ako dahil wala akong pera at wala akong bahay. Nakakamali kayo. Dahil ang kinuha niyo lang ay ang mga pader at ang pangalan. Pero ang tunay na galing, dala-dala ko yan sa pag-alis ko. Tumalikod si Luz at si Maya. Habang naglalakad sila palayo sa mansyon, bit-bit ang iilang damit sa isang lumang bag, naririnig pa rin nila ang tawanan sa party. Pero sa bawat hakbang ni Luz, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang puso. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, napatigil si Luz sa harap ng isang luma at saradong tindahan sa kanto. Naalala niya ang sinabi ng kanyang biyenang lalaki bago ito mamatay. Isang sikretong matagal na niyang kinalimutan.
Masaan tayo pupunta? Tanong ni Maya habang nanginginig sa ginaw. Humarap si Luz sa anak. Sa gitna ng dilim at ulan ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kukunin natin ang nararapat sa atin, Maya, kahit anong mangyari. Pumirma ka, Luz. Walang sapilitan. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang ninakawan dito. Malamig ang boses ni Ramon. Hindi na siya ang asawang malambing na humahalik sa noo ni Luz tuwing madaling araw. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay isang estranjero na may suot na maskara ng pagiging matapang, pero sa likod ng kanyang mga mata ay nandoon pa rin ang dati niyang kaduwagan. Hawak ni Luz ang dokumento ang papel na naging hatol sa kanyang 20 taong pagsisilbi. Luwan sa bangko, Ramon, yun, ang sabi mo sa akin. Kaya ako pumirma dahil akala ko ay magpapalawak tayo ng negosyo para sa kinabukasan ni Maya, pero ano ito? Isang waiver of rights quitclaim. Ibinigay ko sa inyo ang lahat, pati ang kaluluwa ko sa kusinang iyon. Tapos ito ang isusukli mo. Isang malakas na tawa ang narinig ni Luz mula sa pintuan. Pumasok si Doña Carmen maringal sa kanyang suot, na ternong asul hawak ang kanyang gintong tungkod na tila ba isang cetro ng reyna. Kalinisan ng isip, Luz Viminda, sabi ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka. Negosyo ito. At sa mundo ng negosyo, ang mga taong walang pinag-aralan na gaya mo ay hindi nararapat sa lamesa ng mga direktor. Magpasalamat ka nga at pinatira ka namin sa bahay na ito ng 2 dekada. Magpasalamat, halos mabilaukan si Luz sa narinig. Naya ko ang bumangon sa panaderya nyo na mamatay si Tatay Sevilla. Ako ang nagbayad sa mga utang nyo. Ako ang nag-imbento ng mga bagong recipe na dinadayo ng mga tao mula sa ibang probinsya. Biglang humampas ang tungkod ni Doña Carmen sa sahig. Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kumuha sa iyo mula sa putikan? Isang hamak na anak ng panadero sa kanto na walang pambayad sa matrikula. Pinakasalan ka ng anak ko dahil sa awa kami ang nagbigay sa iyo ng pangalang Sevilla. At kami rin ang may karapatang bawiin iyon sa oras na gusto namin. Tama si Mama Luz, hirit ni Ramon, habang umiiwas ng tingin. Masyado ka nang mapagmataas. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magbake? Maraming chefs dyan na may diploma, hindi gaya mo na puro tsamba lang ang alam. Si Stella, siya ang may plano para gawing international ang brand natin. Ikaw, hanggang Pader lang mang Pampanga ang kaya mong abutin. Sa gilid, nakita ni Luz ang kanyang anak na si Maya. Ang dalaga ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niyo pwedeng bastusin ang nanay ko ng ganyan, sigaw ni Maya. Lumapit siya sa kanyang lola at ama. Kayo ang walang utang na loob. Habang magpapakasarap kayo sa mga party at kasino, ang nanay ko ang humaharap sa init ng oven. Kayo ang mga magnanakaw. Maya, wag! Bawal ni Luz. Pero huli na. Isang mabilis at malutong na sampal ang dumapo sa pisangi ni Maya. Napasandal ang dalaga sa pader, hawak ang kanyang namumulang mukha. Si Doña Carmen ang simampal sa kanya. Ang mukha ng matanda ay puno ng pot. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, bata ka. Wala kang modo, dahil ganyan ang pinalaki sa iyo ng nanay mong tagapalengke. Tandaan mo, dala mo ang apelido namin, pero ang dugong na nananalatay sa iyo ay dugong hango sa kahirapan. Marumi at walang kwenta. Parang may sumabog sa loob ni Luz nang makita niyang masaktan ang kanyang anak. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Lumapit siya kay Maya, yinakap ito, at pagkatapos ay hinarap ang kanyang biyenan. Sige, kunin niyo na ang lahat, sabi ni Luz.
Ang kanyang boses ay hindi na sumisigaw, pero bawat salita ay parang yelo. Kunin niyo ang bahay na ito. Kunin niyo ang panaderya. Kunin niyo ang pangalan niyo na akala niyo ay ginto. Hinarap niya si Ramon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Hinila niya ang kanyang singsing na pangkasal isang simpleng gintong banda na kupas na ang kinang dahil sa araw-araw na pagkakababad sa tubig at harina. Ang singsing na ito ang simbolo ng 20 taon ng pagiging alipin ko sa inyo. Akala ko ay pag-ibig ito, pero isa palang kadena, sabi ni Luz. Ngayon, ibinabalik ko na sa iyo ang kadenang ito, Ramon. Inihagis ni Luz ang singsing. Tumalbog ito sa sahig at gumulong hanggang sa paanan ni Ramon. Luz, mag-impake na kayo, sabi ni Ramon nang hindi tumitingin sa singsing. May darating na security bukas ng umaga para ipadlock ang kwarto niyo. Hindi na namin hihintayin ang bukas, sagot ni Luz. Pumunta si Luz at Maya sa kanilang kwarto. Mabilis silang naglagay ng mga damit sa 2 lumang maleta. Habang nag-iimpake, pumasok ang 2 lalaking security guard na inutusan ni Doña Carmen. Kailangan naming i-check ang mga bag nyo, sabi ng isa. Baka may nadala kayong gamit ng pamilya. Ano? Sigaw ni Maya. Mga damit lang namin ito. Binuksan ng mga guard ang maleta ni Luz. Hinalukay nila ang mga personal na gamit ng mag-ina. Itinapon nila sa sahig ang ilang lumang litrato at mga liham. Pinanood ni Luz ang paglapastangang ito ng walang kibo, habang si Doña Carmen at Stella ay nakatayo sa may pintuan nanonood na parang nanonood ng isang palabas. Yung notebook ko, huwag niyong kunin yan, sigaw ni Luz nang makita niyang kinuha ng guard ang kanyang lumang recipe book. Akin na yan, agaw ni Stella sa notebook. Pinuklat niya ito at mumiti ng mapait. This is company property, Ate Luz. All the recipes you created while you were part of this family belong to the Sevilla brand. Hindi mo ito pwedeng dalhin. Pinaghirapan ko yan ng 20 taon, piglas ni Luz, pero pinigilan siya ng security guard. Wala kang pruweba, sabi ni Stella, habang itinatago ang notebook sa likuran niya. Ngayon, lumayas na kayo bago ko pa kayo ipahuli sa pulis habil sa pagnanakaw. Lumabas si Luz at Maya sa mansyon. Habang pababa sila ng hagdan, narinig nila ang utos ni Doña Carmen sa mga katulong. Hugasan niyo ang lahat ng dinaanan nila. Ayaw kung may matirang amoy ng mga hampas lupa sa bahay na ito. Paglabas nila sa gate, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ng Pampanga ay tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ni Luz. Bit-bit ang kanilang mga maleta na basa na ng ulan, naglakad sila sa kalsadang madilim. Napatigil sila sa ilalim ng isang waiting shed. Nanginginig si Maya sa ginaw ang kanyang pisingi ay namamaga pa rin mula sa sampal ng kanyang lola. Ma, mahinang tawad ni Maya. Tiningnan niya ang kanyang ina na basang-basa rin. Saan tayo pupunta? Wala tayong pera, wala tayong matutuluyan. Saan tayo matutulog na yon? Tumingin si Luz sa malayo. Sa kabila ng dilim at ulan, nakita niya ang anino ng simbahan at ang mga saradong tindahan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, pero sa gitna ng galit na iyon ay may nabuong isang plano, isang pangako. Huwag kang matakot, Maya, sabi ni Luz. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ng anak. Ang kanyang mga mata ay ruruklok ng isang apoy na hindi kayang patayin ng ulan. Dito tayo nagsimula sa hirap at dito rin tayo matatapos. Pero sisiguraduhin ko, sa susunod na magkita tayo sila naman ang luluhod sa harap natin. Kinuha ni Luz ang kanyang cellphone. May isang numero siyang hinanap. Ang numero ng tanghing tao na alam niyang hindi siya tatalikuran sa oras na ito. Hello, Mang Berto, si Luz ito. Opo, pinalayas na kami.
Mang Berto, kailangan ko ang tulong nyo. Sa gitna ng ulan, isang lumang jeepney ang dumaan. Sumakay ang mag-ina bitbit ang kanilang mga basang pangarap patungo sa isang lugar na hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang silid na nahanap para sa kanila ni Mang Berto ay matatagpuan sa dulo ng isang makipot na iskinita sa likod ng palengke. Isa itong maliit na kwarto sa isang lumang boarding house na yari sa kahoy at semento. Amoy amag ang paligid at ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader. Tuwing uulan ang tunog ng patak ng tubig sa butas-butas na yero, ay tila ba paalala sa kanilang kinalalagyan isang malayo at madilim na mundo mula sa kinang ng mansyon ng mga Sevilla. Dito muna kayo, Luz. Pasensya na at ito lang ang nakayanan ko. Alam mo naman, maliit lang ang pensyon ko. Malungkot na sabi ni Mang Berto habang inilalapag ang isang balot ng tinapay at kape sa ibabaw ng maliit na lamesa. Maraming salamat, Mang Berto. Sapat na ito. Ang mahalaga ay may masisilungan kami ni Maya, sagot ni Luz habang pilit na numingiti. Pagkalis ni Mang Berto, natahimik ang mag-ina. Inayos ni Maya ang kanilang mga basang damit sa isang gilid. Nakita ni Luz ang panginginig ng mga balikat ng anak. Nilapitan niya ito at yinakap ng mahigpit. Ma, paano na tayo? Bulong ni Maya, ang boses ay basad na. Paano ang pag-aaral ko, yung enrollment ko sa susunod na buwan? Ma, baka kailangan ko munang huminto. Napapikit si Luz. Iyon ang pinakamasakit na marinig para sa isang ina. Ang makitang ang mga pangarap ng kanyang anak, ang unang kailangang isakripisyo dahil sa kasalanan ng iba. Huwag mong isipin yan, Maya. Gagawa ng paraan ni Mama, hindi ka hihinto, mariing sabi ni Luz. Kinabukasan, maagang gumising si Luz. Bit-bit ang kanyang resume na luma na sinubukan niyang mag-apply sa mga malalaking panaderya sa bayan. Pero kahit saan siya pumunta, tila ba laging may pader na humaharang sa kanya? Pasensya na, Aling Luz. Pinadalhan kami ng sulat mula sa law firm ng mga Sevilla. Sabi nila, kapag kinuha ka namin, madadamay kami sa kasong theft of trade secrets. Ayaw namin ng gulo. Paliwanag ng isang may-ari ng panaderya na dati ay humahanga sa kanyang mga gawa. Theft. Pero ako ang gumawa ng mga recipe na yon, kiit ni Luz. Alam namin yon. Pero sila ang may pera, sila ang may abogado. Sa mata ng batas, sila ang tama. Pasensya na talaga. Umuwi si Luz na hapong-hapo ang katawan at bigo ang puso. Pagdating niya sa boarding house, nakita niya si Maya na abalang naglalaba ng isang tumpok ng damit ng ibang tao. Maya, anong ginagawa mo? Nag-apply ako sa laundry shop sa kanto, Ma. Sabi ko, kahit part-time lang. Malaki rin ang kikitain ko rito pandagdag sa pagkain natin. Nakangiting sabi ni Maya. Pero kita ni Luz ang pamumula ng mga kamay ng anak dahil sa matapang na sabon at pagkusot. Napaupo si Luz sa sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang bigo. 20 taon siyang nagtrabaho, 20 taon siyang nagpakaalipin. Pero wala siyang naitira para protektahan ang anak niya mula sa ganitong hirap. Ma-okay lang ako, basta magkasama tayo, sabi ni Maya habang pinupunasan ang luha ng ina. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Maya, naupo si Luz sa tabi ng bintana. Binilang niya ang kanilang natitirang pera. Kulang na kulang pa ito para sa upa sa susunod na buwan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa init ng oven. Ang mga kamay na alam ang bawat timpla ng asukal, harina at lebadura. Hindi ako pwedeng sumuko, bulong niya sa sarili. Kung ayaw niyo akong pagtrabahuhin, gagawa ako ng sarili kong paraan. Kinuha niya
ang isang pirasong papel at lapis. Sinubukan niyang isulat ang mga recipe na kinuha ni Stella. Pero sa bawat sulat niya, may mga detalyeng tila ba nawawala sa kanyang isip dahil sa sobrang stress at pagod. Ang recipe notebook na yon ay hindi lang papel. Nandoon ang mga tala ng bawat maliit na pagbabago sa temperatura at sukat na ginawa niya sa loob ng 2 dekada. Biglang may kumatok sa pinto. 3 mahina at maingat na katok. Sino yan? Tanong ni Luz, ang kaba ay muling bumangon. Baka pinadala na naman ng mga Sevilla ang mga security nila para itaboy sila. Luz, si Berto ito. Buksan mo ang pinto. Dali-daling binuksan ni Luz ang pinto. Nakatayo roon si Mang Berto basang-basa ng ulan at may yakap-yakap na isang lumang kahon na yari sa Nara. Ang kahon ay balot na balot ng plastik para hindi mabasa. Mang Berto, bakit po kayo nandito ng ganitong oras? Luz, hindi ako nakatulog. Alam kong kinuha nila ang notebook mo. Alam kong wala kayong laban sa mga abogado nila, sabi ni Mang Berto. Ang boses ay nanghinginig sa excitement o baka sa ginaw. Pumasok siya sa loob at maingat na inilapag ang kahon sa lamesa. Ano po ito? Tanong ni Luz. Bago mamatay ang matandang Don Sevilla ang biyenan mo, Tinawag niya ako sa kwarto niya. Sabi niya, may darating na araw na kailangan mo ito. Pinatago niya ito sa akin. Pinangako ko sa kanya na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag kinuha na ng pamilya niya ang lahat sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Luz ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at sandalwood ay bumulasok. Sa loob may mga lumang ledger, isang selyadong sobre at isang susi. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Luz ay ang isang sulat na may pangalan niya. Ito ang huling habilin na matanda, Luz. Isang bagay na kahit si Doña Carmen ay hindi alam na umiiral, bulong ni Mang Berto. Kinuha ni Luz ang sobre. Sa bawat pagpunit niya sa papel, tila ba lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na kaya ang sagot sa kanyang mga dalangin. O isa na namang sakit ng loob ang naghihintay sa loob ng lumang kahon na ito. Nanginginig ang mga daliri ni Luz habang binubuksan ang selyadong sobre. Sa loob nito ay may ilang pahina ng papel na dilaw na sa kalumaan. Pero ang bawat salita ay malinaw na nakasulat sa pamilyar na pluma ng yumao niyang binan, si Don Tomas Sevilla. Sa itaas ng unang pahina, nakasulat ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Luz. Huling habilin at testamento ni Tomas Sevilla. Ano yan? Nagising si Maya dahil sa bulungan nila. Lumapit ang dalaga, kinukuskos ang mga mata at naupo sa tabi ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang makita ang dokumento. Binasa ni Luz ang mga unang talata nang mahina ang boses ay nanghinginig sa bawat pantig. Sa oras na basahin ito ng aking manugang na si Luz Viminda, alam kong dumating na ang kinatatakutan ko. Alam ko ang ugali ng aking asawang si Carmen at ng aking anak na si Ramon. Alam kong ang kanilang kasakiman at pride ang mananaig kaysa sa katarungan. Tumigil si Luz na pahawak sa kanyang dibdib. Parang naririnig niya ang boses ni Don Tomas sa loob ng maliit na kwartong iyon. Luz, ikaw nag-alaga sa akin nung ako'y may sakit, habang sila ay abala sa paglulustay ng pera. Nakita ko ang iyong sakripisyo sa kusina. Nakita ko na ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa sining ng paggawa ng tinapay na itinayo ng aking mga ninuno. Dahil dito, idinedeklara ko sa aking sariling sulat kamay ang pangalang Panaderia de Sevilla at ang lahat ng aking orihinal na recipe ay ipinamamana ko ng buo at walang pasubali kay Luz Viminda Sevilla. Diyos ko, napasinghap si Luz. Lahat ang pangalan ng panaderya,
Sa akin ipinamana. Opo, Luz, sabi ni Mang Berto, ang mga mata ay may luha rin. Holographic will ang tawag dyan. Sa batas ng Pilipinas, basta't sulat kamay ng nagmana may petsa at may pirma ito ay balido. Alam ni Don Tomas na itatago o susunugin ni Doña Carmen ang kahit anong dokumentong gawa ng abogado, kaya ganyan ang ginawa niya. Nagpatuloy si Luz sa pagbabasa. Nakasaad din sa di formal na testamento na ang lumang bodega sa kanto ang gusaling kinalakihan ni Don Tomas. Bago sila lumipat sa mansyon, ay nakapangalan na rin kay Luz. Ang susi sa loob ng kahon ay para sa bodegang iyon. Maibig sabihin wala silang karapatang paalisin tayo, bulalas ni Maya. At yung recipe notebook na kinuha ni Stella, wala silang karapatang gamitin yon dahil pag-aari mo ang brand. Pero sa halip na matuwa, napahikbi si Luz. Niyakap niya ang mga lumang papel sa kanyang dibdib. Sa loob ng 20 taon, pakiramdam niya ay isa siyang outsider sa pamilya Sevilla. Lagi siyang pinararamdam ni Doña Carmen na isa lang siyang maswerteng pulubi na pinatira sa mansyon. Pero heto si Don Tomas ang pundasyon ng pamilya na nagsasabing siya ang tunay na karapat-dapat. Salamat, tatay, pulong ni Luz sa hangin. Salamat dahil naniwala kayo sa akin. Luz? Tawag ni Mang Berto, seryoso ang muka. Anong plano mo? Pwede nating dalhin ito sa korte ngayon din? Pwede nating bawiin ang mansyon at ang panaderya. Tumingin si Luz sa maliit na bintana. Ang ulan ay tumitila na at ang madaling araw ay nagsisimula ng maghatid ng liwanag. Naalala niya ang mukha ni Ramon nang itapon nito ang kanyang singsing. Naalala niya ang sampal ni Doña Carmen kay Maya. At ang mapang-uyam ng ngiti ni Stella. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga papel at ibinalik sa sobre. Hindi muna ngayon, Mang Berto, sabi ni Luz. Ang kanyang tinig ay may bagong lakas. Hindi na ito ang boses ng biktima, kundi boses ng isang babaeng may plano. Bakit, ma? Tanong ni Maya na tila hindi makapaniwala. Na yun na ang pagkakataon nating makaganti. Hindi sapat ang makaganti lang, Maya, sagot ni Luz, habang hinahawakan ang susi sa loob ng kahon. Kung babawiin ko ang panaderya ngayon, gagamitin lang nila ang kanilang mga koneksyon at pera para baliktarin ang testamento. Sasabihin nilang ulyanin na ang tatay noong isulat niya ito. At isa pa, gusto kong makita kung gaano kabilis babagsak ang pangalang Sevilla kung wala ako. Tumayo si Luz, ang likod niya ay tuwid na tuwid. Mang Berto, yung lumang bodega, maayos pa ba yon? Maalikabok, Luz, pero matibay ang pundasyon. May mga lumang pugon pa dun na ginamit noong panahon pa ng Kastila. Doon tayo pupunta, deklara ni Luz. Maya, itabi mo ang mga gamit natin. Hindi tayo hihinto sa pag-aaral mo, magluluto tayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa pangalan ng mga Sevilla. Magluluto tayo para sa atin. Tiningnan ni Luz ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya ng may pait at determinasyon. Hahayaan ko silang magsaya sa mansyon. Hahayaan ko silang gamitin ang mga recipe ko. Pero sisiguraduhin ko, Mang Berto, bago matapos ang buwang ito, ang amoy ng tinapay natin ang gigising sa buong Pampanga. At kapag wala na silang makuha sa kanilang mga customer dahil hindi nila makuha ang tamang lasa, doon ko ipapakita ang papel na ito. Makailangan natin ng gamit, harina, asukal, pambayad sa kuryente, paalala ni Maya. Kinuha ni Luz ang isa pang maliit na sobre sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, may lamang mga lumang savings passbook at isang maliit na pouch ng mga alahas na pag-aari ng ina ni Don Tomas. May puhunan tayo, Maya.
ang puhunan ng katotohanan. Nang umagang iyon, hindi luha ang gumabakas sa mukha ni Luz, kundi isang matalim na ngiti. Ang digmaan ay hindi pa tapos, pero sa unang pagkakataon, alam niya kung sino ang mananalo. Ang lumang bodega sa kanto ng palengke ay tila isang nakalimutang libingan ng mga alaala. Makapal ang alikabok punong-puno ng mga sapot ng gagamba at ang mga bintana ay nababalot ng kalawang. Pero nang pumasok si Luz, hawak ang lumang susi. Hindi dumi ang nakita niya, kundi ang pag-asa. Sa gitna ng bodega, nakatayo pa rin ang dalawang dambuhalang pugon na yari sa laryo. Ang mga ito ang orihinal na pugon ng Pamilya Sevilla bago sila lumipat sa modernong makinarya. Dito nagsimula ang lahat, Ma, bulong ni Maya habang hinihipa ng alikabok sa isang lumang lamesang kahoy. Dito rin tayo magsisimulang muli, sagot ni Luz. Sa tulong ni Mang Berto, ginugol nila ang sumunod na linggo sa paglilinis. Gamit ang kaunting pera mula sa pouch na iniwan ni Don Tomas, bumili si Luz ng mga sako ng harina, asukal at lebadura. Hindi siya bumili ng mamahaling mixer. Ang kanyang mga kamay na sanay sa hirap ang magiging makina. Isang madaling araw habang ang buong bayan ay natutulog pa, sinimulan ni Luz ang kanyang unang pagmamasa. Ang bawat tulak at hila niya sa harina ay puno ng bawat pait at galit na naramdaman niya sa mansyon. Pero habang tumatagal ang galit, ay napalitan ng pagmamahal ang tunay na dahilan kung bakit siya naging panadero. Nang ipasok niya ang unang tray ng pandesal at ensaymada sa mainit na pugon, ang amoy na lumabas sa tsimenea ay tila isang mahiwagang hudyat. Hindi ito basta amoy ng tinapay, ito ang amoy ng tradisyon. Ang amoy na matagal na nawala sa Panaderia de Sevilla. Sa kabila ng kalsada, sa tapat ng palengke, nagtayo sila ng isang maliit na kubo na may karatula, Panaderia ni Maya, ang tunay na lasang Sevilla. Mabaka walang bumili, may halong ka ba, nasabi ni Maya habang inaayos ang mga tinapay sa basket. Hintayin mo lang, anak. Hindi nagtagal ang mga mamimili sa palengke ay napatigil. Ang bango ng bagong luto na tinapay ni Luz ay parang kamay na humahatak sa kanila. Aling Luz, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Rosa, isang suki sa palengke. Akala ko ay umalis ka na sa Pampanga. Bakit dito ka natitinda? Dito muna ako, Aling Rosa. Tikman niyo po bagong luto sa pugon. Nang kagatin ni Aling Rosa ang ensaymada, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, ito ang lasang hinahanap ko. Bakit yung binili ko sa main shop ng mga Sevilla kahapon? Lasang karton at matigas. Ito ang tunay na gawa mo. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lang ng 2 oras, ubos ang lahat ng niluto ni Luz. Ang mga tao ay nagsimulang magunahan hanggang sa humaba ang pila sa harap ng kanilang maliit na kubo. Samantala, sa loob ng air-conditioned na opisina ng Panaderia de Sevilla, sa bayan, hindi mapakali si Ramon. Bakit ang daming rejects? Bakit puro reklamo ang naririnig ko sa Facebook page natin? Sigaw ni Ramon sa kanyang mga bagong ter. Sir, sinunod naman po namin yung notebook na binigay ni Ma'am Stella, pero hindi po namin makuha yung lambot ng dough. Sagot ng isang takot na ter. Mga tanga, notebook na nga lang, hindi niyo pa masundan. Singhal ni Stella habang tinitignan ang sales report na bumabagsak. Ramon, kailangang ayusin ito. Yung mga investor natin nagtatanong na kung bakit biglang nagbago ang kalidad. Pumasok ang isang empleyado hingal na hingal. Sir, ma'am, kaya pala konti ang tao rito. Doon sila lahat pumupunta sa tapat ng palengke. May nagtayo ng maliit na pwesto. Si Aling Luz po. Napatayo si Stella, halos tumirik ang mga mata sa galit.
Ano ang kapal ng mukha ng babaeng yan? Pinalayas na nakuha pang mang-agaw ng customer? Ramon, kailangan pigilan mo yan, utos ni Stella. Hindi pwedeng gamitin niya ang pangalang Sevilla. Akin na ang brand na yan. Kinahapunan habang abala si Luz sa paglilinis ng kanyang mga gamit, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bodega. Bumaba si Stella, suot ang kanyang matulis na heels na pumasok sa maduming paligid ng bodega. Luz Viminda, sigaw ni Stella. Hinarap siya ni Luz, kalmado ang muka pero may talim ang mga mata. Bakit ka nandito, Stella? Bibili ka ba ng tinapay pasensya na ubos na? Bukas ka na lang bumalik 4:00 ng madaling araw. Wala akong panahon sa biro mo, nanggagalighting sabi ni Stella. Inihagis niya ang isang pirasong papel sa lamesa. Ito ay isang cease and desist order mula sa abogado ko. Ipinagbabawal ko sa iyong gamitin ang pangalang Sevilla o kahit anong koneksyon sa brand namin. At ang mga recipe na ginagamit mo, ninakaw mo yan sa notebook na naiwan mo sa mansyon. Lumapit si Luz kay Stella. Kahit mas matangkad si Stella dahil sa heels, tila mas maliit siya sa harap ng presensya ni Luz. Ninakaw, tumawa ng mahina si Luz. Stella, ang notebook na kinuha mo. Nandoon ang mga sukat pero wala doon ang puso. Hindi mo nananakaw ang galing ng mga kamay ko. At tungkol sa pangalan, tinuro ni Luz ang kanyang karatula. Nakikita mo ba yan? Panaderia ni Maya ang nakasulat. Wala akong ginagamit na Sevilla, pero ang mga tao, sila ang nagsasabi na ito ang tunay na Sevilla. Dahil alam nila Stella, alam nila na kahit anong ganda ng packaging mo, kung ang loob ay bulok, hindi yan tatagal. Huwag kang mayabang, Luz, sigaw ni Stella. Sisiguraduhin kong ipapasara ko itong maduming bodega mo. Wala kang permit, wala kang lisensya, wala kang laban sa akin. Subukan mo, hamon ni Luz. Pero bago mo gawin yan, tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Mukha ka ng stress, Stella. Bakit? Dahil ba hindi na kaya makatulog ni Ramon dahil sa dami ng utang at rejects? Lalong namula si Stella. Akmang sasampalin niya si Luz pero mabilis na nahawakan ni Luz ang kanyang braso. Huwag dito, Stella. Hindi mo na ako alipin. Lumabas ka sa pag-aari ko bago ko tawagin ang mga tanod. Padabog na umalis si Stella. Pero bago sumara ang pinto ng kotse, sumigaw siya. Maganda ka, Luz. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Pagalis ng kotse, lumapit si Maya sa kanyang ina. Manatatakot ako. Baka totohanin niya ang banta niya. Huminga ng malalim si Luz at hinawakan ang selyadong sobre sa loob ng kanyang bulsa. Ang testamento ni Don Tomas. Hayaan mo siyang sumigaw, Maya. Hayaan mo siyang ubusin ang lakas niya sa galit. Dahil sa susunod na makita kami, hindi na lang salita ang ibabato ko sa kanya. Katotohanan na ang dudurog sa kanila. Hindi nagtagal at tinutuon ni Stella ang kanyang banta. Isang maingay na Martes ng umaga, habang punong-puno ng mamimili ang panaderya ni Maya. Tatlong lalaking nakauniporme ng munisipyo ang dumating kasunod, ang dalawang lalaking mukhang goons na nakasuot ng itim. Sa likod nila, dahan-dahang huminto ang pamilyar na itim na sasakyan ni Stella. Alin dito ang walang permit? Tanong ng isang lalaki na may hawak na clipboard, pero ang boses niya ay walang galang. Permit kasalukuyan po kaming naglalakad ng mga papel. Pero may pansamantalang pahintulot kami mula sa barangay captain. Paliwanag ni Luz habang itinitigil ang pag-aabot ng tinapay sa isang suki. Hindi sapat ang barangay. Ayon sa reklamo ng Panaderia de Sevilla, ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa pagkain at isang fire hazard. Kailangan naming kumpiskahin ang mga kagamitan nyo, sabi ng opisyal,
Pero hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Luz. Bumaba si Stella sa sasakyan suot ang isang malaking sunglasses at tila reynang naglalakad sa gitna ng palengke. I told you, Luz. Laws are for people who can afford them. At ikaw, isang squatter ka lang sa paningin ng batas. Anong gagawin nila? Tanong ni Maya, binalot ng takot ang kanyang boses. Nang makita niyang sinisimulan ng hawakan ng mga lalaki ang mga basket ng tinapay. Huwag niyo kaming pakialaman. Pinaghirapan namin yan, sigaw ni Maya. Sinubukan niyang pigilan ang isang lalaki na kukunin sana ang malaking tray ng bagong luto na ensaymada. Bitawan mo yan, bata, singhal ng goons ni Stella. Sinadya nitong itulak si Maya ng malakas. Maya, sigaw ni Luz, napasubsob si Maya sa semento. Tumalsik ang tray at nagkalat ang mga tinapay sa maruming kalsada ng palengke. Ang mga tinapay na pinagpuyatan ni Luz ang pag-asa nila para sa matrikula ni Maya ay nayurakan ng mga sapatos ng mga taong dumadaan. Walang hiya kayo, sigaw ni Luz habang tinutulungan ang anak. Nakita niya ang gasgas sa siko ni Maya at ang luhang pumapatak sa mga mata nito. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng matinding kahihiyan. Tumawa lang si Stella. Oops, my bad. Sabi ko naman sa inyo, madumi rito. Ayan, lalo pang nadumihan ang mga basura nyo. Sa di kalayuan sa loob ng kanyang kotse, nakasaksi si Ramon. Nakita niya ang pagkakatula kay Maya. Nakita niya ang pagbagsak ng sariling anak sa putikan. Kumuyom ang kanyang mga kamao sa manibela. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumigaw. Pero nang lumingon si Stella sa direksyon niya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ang takot niya sa galit ni Stella at sa impluensya ng pamilya nito ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal niya sa anak. Kunin niyo lahat ng harina Isara ang bodegang yan, utos ni Stella. Pinanood ni Luz ang paghakot sa kanyang mga gamit. Ang mga sako ng harina na inutang niya pa kay Mang Berto, ang mga hulugang timbangan, lahat ay isinakay sa truck. Ang mga tao sa palengke ay nanonood lang. Ang iba ay naawa, pero walang nangahas na lumaban sa makapanyarihang Stella. Nang makaalis ang mga ito, natahimik ang paligid. Tanging ang tunay na amoy ng alikabok at basang semento ang naiwan. Dahan-dahang lumapit si Luz sa isang pirasong ensaymada na nayurakan sa putikan. Pinulot niya ito. Marumi na pira-piraso at hindi na pwedeng kainin. Sorry, hindi ko naisaalba yung mga tinapay, hikbi ni Maya. Tumingin si Luz sa anak. Hinawakan niya ang pisingi ni Maya. Huwag kang humingi ng tawad, Maya. Wala kang kasalanan. Kinuha ni Luz ang tinapay na bago pinagpagan ang kaunting dumi at hinarap ang anak. Nakikita mo ba ito kahit na yurakan? Kahit na dumihan ang lasa nito ay nandoon pa rin. Ang galing natin ay hindi nasa basket na ninakaw nila. Ang galing natin ay nasa atin. Kinuha ni Luz ang isang panlinis at nagsimulang magwalis. Walang luha sa kanyang mga mata. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na mainit. Ito ay naging yelo na. Anong gagawin natin, Ma? Wala na tayong harina. Wala na tayong pwesto. Tanong ni Maya habang pinupunasan ang kanyang siko. Magluluto tayo ulit? Sagot ni Luz. Ang boses ay matigas gaya ng bato. Akala ni Stella ay napatigil niya ako dahil kinuha niya ang mga kagamitan ko. Pero nakalimutan niya, hindi niya kinuha ang pugon. Tumingin si Luz sa loob ng bodega. Ang dambuhalang pugon na Lario ay nandoon pa rin. Hindi iyon kayang buhatin ng mga goons ni Stella. Hindi iyon kayang kumpiskahin ng mga pekeng opisyal. Mayatawagan mo si Mang Berto. Sabihin mo,
Kailangan natin ng isang sakong harina. Utang muna, utos ni Luz. Nang gabing iyon, habang ang buong bayan ay naghahanda na sa pagtulog, ang tsimenea ng lumang bodega ay muling naglabas ng usok. Sa loob sa harap ng nagbabagang pugon si Luz ay nagmamasa ng harina gamit ang isang lumang planggana. Ang bawat patak ng pawis niya ay naging bahagi ng kanyang determinasyon. Samantala sa mansyon ng mga Sevilla, hindi magkamayaw si Stella sa galit. Bakit ang pait na ensaymada na ito? At bakit parang goma ang dough, Ramon? Sinunod niyo ba ang notebook? O Stella, pero baka sa fermentation ang problema. Wala akong pakialam sa excuses niyo. Kung hindi niyo maayos ang lasa nito, sa loob ng 3 araw, kakanselahin ng hotel ang contract natin. Sigaw ni Stella bago ibato ang tinapay sa dingding. Nakatayo si Ramon sa dilim, pinapanood ang nagwawalang si Stella. Naalala niya ang mukha ni Luz habang naglilinis ng paligid kanina. Kalmado, matapang, at doon niya na-realize ang isang bagay na kinatatakutan niya. Kinuha nila ang lahat kay Luz, pero tila ba si Luz ang mas nagiging malakas habang sila na nasa mansyon ay unti-unting nadudurog sa sarili nilang kasakiman. Kinabukasan, isang puting papel ang idinikit sa pinto ng bodega. Hindi permit, kundi isang liham na may selyo ng law office. Isang opisyal na demanda para sa unfair competition at trademark infringement. Numiti lang si Luz nang mabasa ito. Gusto niyo ng demanda, ibibigay ko sa inyo ang demanda na hinding-hindi niyo makakalimutan. Dahil sa loob ng bulsa ni Luz ang lumang testamento ni Don Tomas, ay tila ba naghihintay na lang ng tamang pagkakataon para ilabas ang tunay na bangis nito. Maaga pa lang ay nabulabog na ang matahimik na paligid ng palengke. Hindi lang mga truck ng kargamento ang dumating, kundi pati ang opisyal na sasakyan ng barangay, kasunod ang sasakyan ng mga abogado ni Stella. Nakatayo si Luz sa harap ng kanyang bodega, suot ang kanyang puting apron na kahit luma ay malinis na malinis. Sa tabi niya ay si Maya, na kahit may benda pang siko, ay matapang na nakaharap sa mga dumarating. Kapitan, heto ang mga papeles, sabi ng abogado ni Stella si Attorney Mendoza, habang iniabot ang isang makapal na folder sa barangay captain. Ang kliyente ko si Miss Stella Atienza at ang Sevilla Corporation ay nagdedemanda ng formal laban sa babaeng ito. Unfair competition, trademark infringement, at illegal na paggamit ng mga recipe na pag-aari ng kumpanya. Lumabas si Stella sa kanyang sasakyan kasunod si Ramon na parang anino sa likuran nito. Doon din ay dumating si Doña Carmen na nakasuot ng itim na tilaba nagluluksa, pero ang kanyang mga mata ay nagminingning sa galit. Kapitan Bilang, pinuno ng barangay na ito, kailangang aksyonan niyo ito, sabi ni Doña Carmen sa boses na sadyang pinalakas para marinig ng mga taong nagsisimula ng magumpisa sa paligid. Ang babaeng ito ay hindi lang magnanakaw ng negosyo, kundi magnanakaw din ng danggal ng pamilya namin. Matapos namin siyang kupkupin at pakainin ng 20 taon, heto ang isusukli niya, sisirain niya ang pangalan ng mga Sevilla. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang iba ay tumitingin ng masama kay Luz dala ng impluensya ng pamilya Sevilla sa bayan. Luz, ano ang masasabi mo rito? Tanong ng barangay captain na halatang naiipit sa sitwasyon. Mabigat ang mga akusasyon nila. Ayon sa batas, kailangan nating ipasara ang pwesto mo habang hindi pa nare-resolba ang kaso. Ipasara? Singhal ni Maya. Bakit yung ipapasara? Kami ang biktima rito. Sila ang nagnakaw ng lahat kay Mama. Maya, tumigil ka, mahinang utos ni Luz. Hinarap niya ang kapitan pagkatapos ay binalingan niya si Stella at Doña Carmen. Gusto niyo ng hustisya? Gusto niyo ng katotohanan? Tanong ni Luz. Ang boses niya ay kalmado,
Walang halong takot na tila ba siya ang may hawak ng sitwasyon. Kung ganoon, huwag nating gawin ito rito sa kalsada. Huwag niyo rin akong daanin sa mga liham ng abogado na binayaran niyo lang para takutin ako. Lumapit si Luz kay Stella. Sapat na para makita ang panginginig ng labi ng babae sa galit. Kapitan, hinihiling ko ang isang opisyal na mediation sa ilalim ng lupon tagapamayapa. Bukas ng umaga sa barangay hall. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Attorney Mendoza. Gusto ko ang hearing ay bukas sa publiko, mariing sabi ni Luz. Gusto ko lahat ng tao rito sa palengke, lahat ng mga na pinalayas nyo, lahat ng mga nakakilala sa biyenan ko, nandoon at nakikinig. Para kapag lumabas ang katotohanan, wala kayong pagtataguan. Natahimik ang paligid. Nagkatinginan sina Stella at Doña Carmen. Bakit natatakot ba kayo? Hamon ni Luz nang mapansin ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ramon. Kung totoo ang mga sinasabi nyo na ako ang magnanakaw, bakit hindi nyo ipakita ang ebidensya nyo sa harap ng lahat? Ipakita nyo sa buong bayan kung gaano ako kasama. Fine, sigaw ni Stella ang kanyang pride ang nanaig. Gusto mo ng kahihiyan, ibibigay ko sa iyo yan, Luz? Bukas ng umaga, sisiguraduhin kong pagkatapos ng hearing na yan, hindi ka na makakapagpakita ng muka sa kahit saang sulok ng Pampanga. Handa ng lahat ng dokumento namin. Mabuti, sagot ni Luz. Dahil handa na rin ang sa akin. Anong ebidensya ang mayroon ka? Uyam ni Doña Carmen. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Isang basahan ka lang na itinapon namin. Ngumiti si Luz, isang ngiting puno ng pait, pero puno rin ng tagumpay. Mayroon akong isang bagay na wala kayo, Nay. Mayroon akong katotohanang matagal niyong pilit na ibinaon sa lupa. At bukas, ang lupang iyon ang dudurog sa inyo. Pagalis ng grupo ni Stella, mabilis na lumapit si Mang Berto kay Luz. Luz, sigurado ka ba rito, delikado ang ginagawa mo? Kapag nagkataon, baka lalo tayong madiin. Mang Berto, kailangan nating gawin ito, sagot ni Luz habang tinitignan ang lumang bodega. Hindi titigil si Stella hanggat hindi niya ako nakikitang gapos. At ang tanging paraan para matigil siya ay ang ipakita sa buong bayan kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng ito. Kinuha ni Luz ang kanyang cellphone. Mang Berto, pakisuyong tawagan niyo si Father Jose. Siya ang tanging nakakaalam kung saan nakatago ang mga lumang records ng pamilya bago pa mamatay si Tatay Sevilla. At Maya, Poma, ihanda mo ang pinakamalinis nating damit. Bukas, hindi tayo pupunta sa barangay hall para magmakaawa. Pupunta tayo roon para bawiin ang buhay na ninakaw nila sa atin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Luz. Binuksan niya ang lumang kahon ni Don Tomas. Hinawakan niya ang selyadong testamento at ang mga lumang notebook ng recipe. Alam niyang sa bawat pahinang ito, nakasalalay ang kanyang kinabukasan at ang dangal ng kanyang anak. Sa kabilang dako ng bayan sa mansyon ng mga Sevilla, abala rin si Stella at ang kanyang abogado sa pag-aayos ng kanilang mga ebidensya, mga peking kontrata at pinirmahang waiver ni Luz. Siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita bukas, Mendoza. Utos ni Stella habang umiinom ng wine. Gusto ko siyang makitang umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng lahat. Humarap si Stella kay Ramon na nakatitig lang sa labas ng bintana. At ikaw, Ramon, huwag kang mangangahas na maglambot bukas. Kapag nalaman kong kumampi ka sa babaeng yan, ikaw ang isusunod ko. Walang nasabi si Ramon. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan sa labas. Tila ba isang countdown para sa pagsabog na magaganap bukas ng umaga.
Isang gabi ng katahimikan bago ang pinakamalaking unos sa buhay ni Luz Viminda Sevilla. Ang gabi bago ang nakatakdang mediation sa barangay hall ay binalot ng kakaibang katahimikan sa maliit na boarding house ni na Luz. Walang ingay ng radio, walang daldalan ng mga kapitbahay. Tanging ang mahinang tunog ng plansa at ang paghinga ni na Luz at Maya ang maririnig. Maingat na inayos ni Luz ang kanyang mga papeles sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito ay ang lumang kahon ni Don Tomas. Kaninang hapon, lihim siyang nakipagkita kay Attorney Santos, isang abogado mula sa Public Attorney's Office, PAO, nakakilala ni Mang Berto. Aling Luz maliwanag ang isinasaad ng Article 810 ng Civil Code, paliwanag ng abogado sa kanya kanina. Ang holographic will ay balido basta't ito ay buong isinulat, nilagyan ng petsa at nilagdaan ng tagapagmana mismo. Hindi kailangan ng saksi o notaryo sa paggawa nito. At dahil ang mga recipe at ang pangalan ng panaderya ay itinuturing na intellectual property at personal na hiling ng yumao, malakas ang laban natin. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Luz ng kapayapaang hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon. Ngayon, hindi na siya ang Luz Viminda na nakikitira lang. Siya ang Luz Viminda na tunay na tagapagmana. Matapos ko na pong plansay ng damit nyo, sabi ni Maya habang inilalatag ang isang puting blouse na may burda. Simple lang ito, pero ito ang pinakamagandang damit na pag-aari ni Luz. Nilapitan ni Maya ang kanyang ina at may kinuha mula sa isang maliit na plastic. Isang sariwang bulaklak ng sampagita. Maingat niya itong ikinabit sa kwelyo ng blouse ni Luz. Para saan ito, anak? Tanong ni Luz habang nakaniti. Simbolo ng katatagan, ma. Sabi ni Tatay Sevilla sa akin noon, ang sampagita daw ay maliit, pero ang bango ay abot sa malayo. Parang kayo, sagot ni Maya, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ina. Bukas, ma, ipapakita natin sa kanila na hindi tayo basura. Humarap si Luz sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang muka ay may mga linya na ng pagod. Ang kanyang mga kamay ay may mga marka ng paso mula sa oven. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya ito iknahihiya. Iyon ang kanyang mga medalya. Kinuha niya ang isang maliit na lipstick na kulay pula mula sa kanyang bag, isang bagay na itinago niya ng matagal na panahon. Naalala niya noong bagong kasal pa lang sila ni Ramon. Isang beses siyang naglipstick ng ganun kakulay, pero pinahiya siya ni Doña Carmen sa harap ng maraming tao. Ano iyan, Luz Mucha, kang babaeng mababa ang lipad? Sa pamilya, Sevilla, ang mga asawa ay dapat mukhang disente at mapagpakumbaba, ang sabi ng matanda noon. Mula noon, hindi na gumamit si Luz ng kahit anong kulay sa kanyang mukha. Pinatay niya ang sarili niyang ganda para lang mag-fit in sa pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Dahan-dahang idinampi ni Luz ang lipstick sa kanyang mga labi. Ang matingkad na pula ay tila ba nagbigay ng bagong buhay sa kanyang anyo. Hindi na siya ang matatakuting manugang. Siya ay isang mandirigma. Mang Berto, kumusta ang mga Tanong ni Luz nang dumating ang matandang panadero sa kanilang kwarto. Handa na sila, Luz. Si Mang Tino, si Mang Selmo, lahat na mga na tinanggal ni Ramon dahil gusto nilang kumuha ng mas murang trabahador. Nandun din si Father Jose. May dala siyang baptismal records at mga lumang dokumento ng simbahan na magpapatunay na si Don Tomas ang may-ari ng lumang bodega bago pa ito mapasama sa property ng korporasyon, ulat ni Mang Berto. Salamat, Mang Berto. Salamat sa paninindigan sa amin, sabi ni Luz. Utang namin sa iyo ang buhay namin, Luz. Kung hindi dahil sa mga recipe mo,
Matagal na nagsara ang panaderya noon pa man. Oras na para ibalik sa iyo ang nararapat. Nang magmadaling araw, hindi na natulog si Luz. Naupo siya sa tabi ng bintana at pinanood ang unti-unting pagliwanag ng langit. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya ng palihim dahil sa pang-iinsulto ni Doña Carmen. Naalala niya ang bawat araw na tiniis niya ang pambababa ni Ramon sa kanyang kakayahan. 20 taon ng pakikisama. 20 taon ng paglunok ng pride para sa kapakanan ng pamilya. Ngayon, ang lahat ng iyon ay magtatapos na. 8:00 ng umaga. Ang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo ay tila hudyat ng pagsisimula ng laban. Isang huling tingin sa salamin, isang huling hawak sa sobreng, naglalaman ng katotohanan. "Tara na, Maya!" sabi ni Luz. Lumabas sila ng boarding house. Ang bawat hakbang ni Luz sa semento ay may bigat at katiyakan. Ang mga tao sa eskinita ay napapalingon. Nakikita nila ang isang Luz Viminda na hindi nila kilala. Isang babaeng nakataas ang noo may pulang labi at may mga matang, tila nadminingning sa apoy ng katarungan. Habang papalapit sila sa barangay hall, nakita na niya ang maraming tao na naghihintay. Nakita niya ang sasakyan ni Stella at ang mga security guard ng mga Sevilla. Huminto si Luz sa harap ng pintuan. Huminga siya ng malalim. "Ngayon, Tatay Tomas, gabayan niyo po ako," bulong niya sa hangin. Pagpasok niya sa loob, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pero hindi si Luz ang unang nag-iwas ng tingin. Ngayon, ang mga Sevilla ang dapat manginig. Punong-puno ang barangay hall. Hindi lang ang mga miyembro ng Lupon tagapamayapa ang nandoon, kundi maging ang mga usisero mula sa palengke, mga dating ng Sevilla, at ang mga mamamahayag mula sa lokal na diaryo. Ang ingay ng bulunan ay parang bubuyog na humuhuni hanggang sa tumayo ang barangay captain at humampas ang kanyang kamay sa lamesa. "Katahimikan," sigaw ni Kapitan. "Nandito tayo para sa formal na mediation sa pagitan ni Miss Stella Atienza at ng Pamilya Sevilla laban kay Luz Viminda Sevilla. Stella, maari mo nang simulan." Tumayo si Stella tila isang modelo na nasa runway. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ng kapitan. "Kapitan, simple lang ang kaso nito. Ang Panaderia de Sevilla ay isang korporasyon. Kami ang may-ari ng brand ng mga recipe at ng lahat ng ari-arian nito. Ang babaeng yan," turo niya kay Luz na may pandidiri, "ay kumuha ng mga kompidensyal na impormasyon at ginagamit ito para magtayo ng sariling negosyo sa tapat mismo ng aming pwesto. Yan ay pagnanakaw." "Hindi lang pagnanakaw ng negosyo, Kapitan," sabat ni Doña Carmen na nagkunwaring nagpapahid ng luha gamit ang isang lace na panyo. "Pagnanakaw din ng pagtitiwala 20 taon ko, siyang itinuring na parang tunay na anak. Binigyan ko siya ng matitirhan, binihisan ko siya. Pero ito ang isusukli niya. Gagamitin niya ang galing na natutunan niya sa amin para sirain kami." Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. "Oo nga naman, ang sama naman ni Aling Luz," bulong ng isang ale sa likuran. "Pinatira na nga na naksak pa sa likod." Tumayo si Attorney Mendoza ang abogado ni Stella at kinuha ang isang pirasong papel. "Higit sa lahat, Kapitan, narito ang Waiver of Rights and Quitclaim na pinirmahan ni Luz Viminda Sevilla nitong nakaraang buwan. Dito ay malinaw na isinusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan sa anumang ari-arian o kita ng Pamilya Sevilla kapalit ng maayos na pagalis. May pirma siya rito. Legal ito. Kaya ang pagtatayo niya ng Panaderia ni Maya ay isang malinaw na paglabag sa batas.
Iniabot ang dokumento sa kapitan. Tiningnan ito ni kapitan at tumango-tango. Luz, totoo ba ito? Pirma mo ba ito? Tumingin si Luz sa papel. Sa kabila ng layo, kilala niya ang sarili niyang pirma. Ang pait ng alaala ng gabing niloko siya ni Ramon ay muling bumangon. Opo, kapitan. Pirma ko po yan, mahinang sagot ni Luz. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa hall. Ayan na, umamin na. Sigaw ng isang supporter ni Stella. Tumayo si Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pait na sadyang ginawa para saktan si Luz. Kapitana ko mismo ang saksi. Pinirmahan niya iyan dahil alam niyang wala siyang ambag sa pamilya kundi ang maging kusinera. Ngayon, nag-iingay siya dahil gusto niya ng pera. Isang parasite yan si Luz. Parang niya daw kamsuk ang bawat salitang binitawan ni Ramon. Nakita ni Luz ang pagyukod ni Maya sa hiya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Ang public hiya ay sadyang idinisenyo ni Stella para durugin ang kanyang espiritu sa harap ng mga taong nakakakilala sa kanya. Luz Viminda, sabi ng kapitan. Ang boses ay puno na ng hatol. Dahil sa ebidensyang ito, wala akong magagawa, kundi pirmahan ang rekomendasyon para ipasara ang negosyo mo at ituloy ang kaso sa korte. Hindi ka pwedeng lumaban sa isang legal na dokumento. Kinuha ng kapitan ang panulat. Akmang pipirma na siya nang biglang tumayo si Luz. Sandali lang, kapitan, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay malakas, matatag at umalingaw-ngaw sa buong hall. Inamin ko na, pirma ko ang nasa papel na yan. Pero hindi ko inamin na ang pamilya Sevilla ang may-ari ng lahat ng sinasabi nila. Anong sinasabi mo? Uyam ni Stella. Nandito ang registration namin. Nandito ang trademark. May dala rin akong mga dokumento, kapitan, sabi ni Luz habang kinukuha ang lumang kahon mula kay Mang Berto. Sabi ni Doña Carmen, pinakain at binihisan niya ako sa loob ng 20 taon. Pero ang totoo, ako ang nagpakain sa kanila. Inilapag ni Luz ang unang notebook sa lamesa. Ito ang aking daily logs sa loob ng 20 taon. Bawat sako ng harina, bawat sentimong kinita ng panaderya, simula nang mamatay si Tatay Sevilla, nandoon ang pirma ko. Pero hindi lang yan. Inilabas ni Luz ang selyadong sobre. Nay, Ramon, nakalimutan niyo na ba ang tunay na nagmamay-ari ng Panaderia de Sevilla? Tanong ni Luz habang nakatingin ng diretso kay Doña Carmen. Akala niyo ba ay wala akong alam? Akala niyo ba ay nabaon niyo na sa limot ang huling gabi ni Tatay Sevilla sa ospital? Namilog ang mga mata ni Doña Carmen. Anong kalokohan yan? Kapitan, bago niyo pirmahan ang pagpapasara sa akin. Pakibasa po muna ito, sabi ni Luz habang iniabot ang holographic will. Ito ay sulat kamay ni Don Tomas Sevilla. Isang testamento na itinago ng pamilyang ito sa loob ng 5 taon dahil alam nilang ito ang magtatapos sa kanilang kasakiman. Natahimik ang buong hall. Ang hininga ng bawat tao ay tila nag-stop. Kinuha ng kapitan ang sobre, binuksan ito at nagsimulang magbasa. Diyos ko, bulong ng kapitan habang binabasa ang mga unang linya. Anong nakasulat dyan? Sigaw ni Stella. Ang kaba ay nagsisimula ng bumakas sa kanyang muka. Tumingin ng kapitan kay Doña Carmen pagkatapos ay kay Luz. Ayon sa testamentong ito, ang boses ng kapitan ay nanginginig. Ang pangalang Panaderia de Sevilla, ang lahat ng orihinal na recipe at ang lupang kinatatayuan ng bodega ay hindi ipinamana kay Ramon, kundi sa kanyang asawang si Luz Viminda Sevilla. Isang malakas na pagsabog ng gulat ang bumalot sa barangay hall.
Si Ramon ay napaatras. Si Stella ay napanganga. At si Doña Carmen ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Tignan niyo kung kaninong pangalan ang nakasulat sa pinakailalim, Kapitan, sabi ni Luz. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa tagumpay. At tignan niyo kung sino ang tunay na magnanakaw. Hindi iyan totoo. Fake iyan. Isang malaking kasinungalingan. Ang tili ni Doña Carmen ay bumasag sa panandaliang katahimikan ng barangay hall. Halos tumalon siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay nanginginig sa galit at takot. Kapitan, huwag kayong maniniwala sa basahang yan. Sinong mag-aakala na ang asawa ko ay magpapamana sa isang babaeng. Hindi naman namin kadugo. Ninakaw niya ang papel na yan. O baka naman ay pineke niya ang sulat ni Tomas. Tumayo si Attorney Mendoza, pilit na binabawi ang kontrol sa sitwasyon. Kapitan, ang isang holographic will ay madaling pekain. Kailangan natin ng expert verification. Hindi sapat ang isang pirasong papel para baliktarin ang mga legal na dokumento ng Sevilla Corporation. Humarap si Luz, sa kanila ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelo. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Expert verification, Nay, Ramon. Tignan niyo ang petsa. Isinulat ito ni Tatay Tomas isang linggo bago siya pumanaw. At narito ang saksi na nagtago nito. Tumayo si Mang Berto. Ang matandang panadero ay tuwid na tuwid ang tayo bit-bit ang bigat ng katotohanan. Kapitan ako ang inutusan ni Don Tomas. Alam niya ang gagawin ni na Doña Carmen kapag nalaman nila ang tungkol dito. Saksi ako noong isulat niya ito sa loob ng kanyang silid sa ospital. At hindi lang ako, bumukas ang pinto sa likuran ng hall. Pumasok ang isang matandang parokya si Father Jose, ang kura paroko na matagal ng kaibigan ni Don Tomas. Bit-bit niya ang isang lumang logbook mula sa simbahan. Bilang kumpesor at kaibigan ni Tomas Sevilla, simula ni Father Jose, sa mahinahong boses na naging dahilan ng pananahimik ng lahat. Maari kong patotohanan na bago siya pumanaw, binanggit niya sa akin ang kanyang huling hiling. Sinabi niya na ang tanging taong marunong magpahalaga sa pagod ng pamilya Sevilla ay si Luz Viminda. Ipinakita niya sa akin ang sobreng ito bago niya ito ipinaabot kay Berto. Ito ang kanyang paraan para protektahan ang katarungan. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang mag-iba ng timpla. Ang mga tingin na kanina ay puno ng pang-uuyang kay Luz ay napalitan ng panggigil sa pamilya Sevilla. Walang hiya, itinago nila ang di makadiyos na sikretong yan, sigaw ng isang mamimili sa likuran. Kapitan, hindi lang ito tungkol sa mana, dagdag ni Luz habang inilabas ang mga lumang notebook ng recipe. Sabi niyo, Stella, ninakaw ko ang mga recipe ng korporasyon niyo. Ang totoo ang korporasyon niyo ang nagnakaw sa akin. Narito ang mga orihinal na sulat kamay ko simula noong taong 2004. Bawat pagbabago sa sukat ng asukal, bawat teknik sa pagmamasa ng ensaymada na dinadayon niyo, dito nanggaling yan. Ang notebook na kinuha niyo sa mansyon, kopya lang yon ng mga ginawa ko. At ayon sa batas ako, ang may-ari ng intellectual property ng bawat tinapay na nagpayaman sa inyo. Lalong naging magulo ang hall. Si Stella ay napatayo ang kanyang muka, ay nagsisimulang mangitim sa galit. Ramon, gawin mo ang lahat. Sabihin mong peke ang lahat ng ito. Hinarap ni Luz si Ramon. Ang lalaking 20 taon niyang minahal ang lalaking, naging dahilan ng kanyang bawat luhang itinago sa kusina. Ramon, sabihin mo sa harap ni Kapitan. Sabihin mo sa harap ng anak mo na si Maya. Noong gabing pumanaw ang tatay, nasaan ka?
Hindi ba't nasa kasino ka? At nung binabasa ko ang mga recipe sa'yo para matuto ka, hindi ba't tinatawanan mo lang ako dahil sabi mo ay trabahong katulong lang ang pagmamasa? Ngayon, Ramon, sino sa ating dalawa ang tunay na Sevilla? Hindi makapagsalita si Ramon. Nakayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang kaduwagan niya ay nakabalandra sa harap ng buong bayan. Dahil sa mga ebidensyang ito, deklara ng barangay captain habang hinahampas ang kanyang kamay sa lamesa para tumahimik ang lahat. Hindi ko pipirmahan ang cease and desist order laban kay Luz Viminda Sevilla. Sa katunayan, irerekomenda ko sa legal department ng munisipyo na imbestigahan ang Sevilla Corporation para sa fraud at withholding of inheritance. At habang hindi pa natatapos ang investigasyon, si Luz Viminda Sevilla, ang kinikilala naming may-ari ng mga orihinal na recipe at ng lumang bodega. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga dating at mga tao sa palengke. Si Maya ay napaiyak sa tuwa at yinakap ang kanyang ina ng mahigpit. Ma, nakuha na natin! Nakuha na natin ang hustisya! Humarap si Luz kay Stella. Ang babaeng akala ay nakuha na ang lahat dahil sa ganda at pera. Stella, akala mo ay nakuha mo na ang ginto ng mga Sevilla? Pero ang hindi mo alam, kinuha mo lang ang isang lalaking walang kwenta at isang kumpanyang puro utang. Dahil ang tunay na kayamanan, ang mga recipe at ang pangalan ay nananatili sa akin. Pinalinggan ni Stella si Ramon nang may matinding pandidiri. You useless fool! Sabi mo sa akin ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay sa iyo ang lahat ng properties. Stella, honey, sandali lang. Subok ni Ramon na humawak sa braso ni Stella. Don't touch me! Sigaw ni Stella habang iniiwas ang kanyang braso. I invested millions into this partnership. At ngayon, sasabihin mong wala ka palang pag-aari? Pinagmukha niyo akong tanga. Sa gilid si Doña Carmen ay tila naninigas sa kanyang upuan. Ang kanyang pride, ang kanyang pangalan na pinag-ingatan niya ng buong buhay ay nadurog sa putikan sa loob lang ng isang oras. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay naririnig niyang nagtatawanan at bumubulong ng mga salitang magnanakaw at mandaraya. Tumayo si Luz, bit-bit ang kanyang kahon. Kapitan, maraming salamat, mayatara na. Habang naglalakad, palabas ng hall dumaan si Luz sa harap ni Ramon at Stella. Huminto siya sandali. Ramon, tawag ni Luz nang hindi tumitingin dito. Yung singsing na itinapon ko, huwag mo nang hanapin. Dahil katulad ng singsing na yon, ang tiwala ko sa iyo ay hindi na muling mabubuo. Magkasama kayong mabulok sa mga kasalanan nyo. Paglabas ni Luz sa barangay hall, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ang amoy ng hangin ay tila mas sariwa. Hindi pa tapos ang laban sa korte, pero sa puso ni Luz, alam niyang malaya na siya. Ang 20 taon ng kadiliman ay natapos na sa isang umaga ng katotohanan. Ngunit sa loob ng hall, si Stella ay mabilis na kinuha ang kanyang phone. Hello, Attorney Mendoza. I want to pull out all my investments from Sevilla Corporation. Nayon na, bahala sila Ramon na magbayad sa bangko. Ang karma ay nagsisimula palang dagsa sa pintuan ng mga Sevilla. Ang balita tungkol sa nangyari sa barangay hall ay mabilis pa sa apoy na kumalat sa buong bayan. Sa loob lang ng ilang oras, ang Panaderia de Sevilla, na dati ay dinadayo ng mga turista at tinitingala ng mga lokal, ay naging sentro ng usap-usapan, hindi dahil sa masarap na tinapay, kundi dahil sa baho ng pamilyang nagpapatakbo nito. Sa loob ng mansyon ng mga Sevilla, tila may dumaang bagyo. Anong pull-out, Stella? Hindi mo pwedeng gawin ito. Halos lumuhod si Ramon sa harap ni Stella, habang ang huli ay abala sa pag-uutos sa kanyang mga tauhan na hakutin ang mga gamit na dinala niya sa mansyon. Watch me, Ramon.
Malamig na sagot ni Stella habang isinusuot ang kanyang sunglasses. Nag-invest ako sa iyo dahil sabi mo ay ikaw ang hari ng negosyong ito. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Pero ano ang lumabas sa hearing? Isa ka lang palang tau-tauhan na nagnakaw sa sariling asawa? At higit sa lahat, wala sa iyo ang pangalan ng panaderya. Stella honey, magagawa natin ang paraan ng legal side. Legal side, Ramon ang bangko ay tumawag na sa akin kanina lang. Dahil sa fraud investigation na inirekomenda ng barangay na freeze ang loan application natin. Ang parang ginamit natin para pambayad sa initial expansion. Utang yon sa pangalan mo, hindi sa akin. Siniguro kong malinis ang pangalan ko sa mga kontratang pinirmahan mo. Napaupo si Ramon sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng mapait si Stella. Lumapit siya at tinapik ang pisani ni Ramon. Ibig sabihin, ang utang sa bangko na 5 milyong piso para sa mga bagong makinarya ay sa iyo lahat. At dahil hindi sa iyo ang lupa at ang brand gaya ng akala ko, wala kang collateral. In short, Ramon, bankrupt ka na. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito, sigaw ni Ramon. I can and I will. Ayaw ko ng partner na talunan. At lalong ayaw ko ng lalaking kahit ang sariling anak ay hindi kayang panindigan, sabi ni Stella bago tuluyang lumabas ng mansyon. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila bawat pako sa kabaong ng pangarap ni Ramon. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, si Doña Carmen naman ay nakakulong sa kanyang silid. Nakatingin siya sa salamin, pero hindi ang maringal na Donya ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang matandang babae na kinamumuhian ng buong bayan. Ang mga kapitbahay na dati ay nagpapadala ng regalo tuwing Pasko, ay naririnig niyang nagbubulungan sa labas ng gate tungkol sa di makadiyos na ginawa niya sa kanyang manugang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon, hingal na hingal. Nay, kailangan natin ng pera. Kinuha ni Stella ang lahat. Ang bangko kukunin ang mansyon kung hindi tayo makabayad sa susunod na buwan. Mansyon? Gulat na, sabi ni Doña Carmen. Hindi nila pwedeng kunin ito. Dito, ako tumanda. Dito, nakatira ang danggal ng mga Sevilla. Anong dangal, Nay? Uyang ni Ramon, ang galit niya ay ibinabaling na sa sariling ina. Kayo ang nag-utos sa akin na dayain si Luz. Kayo ang nagsabi na itago ang testamento ni tatay. Kung hindi dahil sa inyo, sana ay maayos pa ang lahat. Ako pa ang sinisisi mo, Ramon. Ginawa ko yon para sa iyo. Para hindi ka maging sunod-sunuran sa asawa mong tagapalengke. Nagsimulang magsigawan, ang mag-ina ang bawat salita ay puno ng pait at panunumbat. Ito ang karma ng pamilyang itinayo sa kasinungalingan ang pagkakawatak-watak mula sa loob. Nang gabing iyon, habang malakas ang ulan, isang basang-basang figura ang huminto sa harap ng maliit na boarding house ni na Luz. Si Ramon iyon. Amoy alak siya at gusot-gusot ang suot na barong. Kumatok siya ng malakas sa pinto. Luz, kausapin mo ako? Binuksan ni Luz ang pinto. Kasama niya si Maya na agad na humawak sa braso ng ina. Anong ginagawa mo rito, Ramon? Tanong ni Luz, ang boses ay walang emosyon. Luz, sorry. Patawarin mo ako, hikbi ni Ramon habang pilit na humahawak sa kamay ni Luz. Nabulag ako ni Stella. Naloko ako ng nanay ko. Pero ikaw ang mahal ko, Luz. Balik na tayo sa dati. Gagamitin natin yung testamento ni tatay. Itatayo natin ulit ang panaderya tayong tatlo ni na Maya. Di ba gusto mong mag-aral si Maya sa magandang school?
Gagawin natin yon. Tiningnan ni Luz si Ramon. Nakita niya ang isang lalaking duwag na humahanap ng masisilungan, ngayong wala na siyang matakbuhan. Balik sa dati, Ramon, mahinang tanong ni Luz. Noong gabing pinalayas mo kami sa ilalim ng ulan, naisip mo ba ang pag-aaral ni Maya? Noong pinanood mo si Stella na itulak ang anak mo sa putikan, nasaan ang pagmamahal mo? Luz, nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Ramon. Pumili ka. Pinili mo ang pera, pinili mo ang pride, at pinili mo ang ibang babae kaysa sa amin. Ngayong, wala ka ng pera at iniwan ka na ng babae mo. Babalik ka sa amin. Lumapit si Maya at hinarap ang kanyang ama. Hindi mo ba naintindihan ang sabi ni Mama sa hearing pa? Ang singsing na itinapon mo ay hindi na muling mabubuo. At ang pagkakataon mong maging tatay ko, matagal mo nang itinapon sa basurahan. Maya, anak. Huwag mo akong tawaging anak, Mariing sabi ni Maya. Ang tatay ko ay ang taong poprotekta sa akin, hindi ang taong manonood habang sinasaktan ako ng iba. Hinarap ni Luz si Ramon ng huling pagkakataon. Umalis ka na, Ramon. Bukas, matatanggap mo ang formal na demanda para sa legal separation at annulment. At tungkol sa panaderya, kukunin ko ang lahat ng sa akin. Hahayaan ko kayong manatili sa mansyon hanggat hindi pa yon kinukuha ng bangko. Damhin niyo ang bawat segundong natitira sa inyo sa loob ng bahay na ninakaw niyo sa katarungan. Luz, parang awa mo na, sigaw ni Ramon habang isinasara ni Luz ang pinto. Naiwang mag-isa si Ramon sa gitna ng dilim at ulan. Ang tanging sumasagot sa kanyang mga sigaw ay ang tunog ng kulog. Sa loob ng kwarto, yinakap ni Luz si Maya. Tapos na, anak, hindi na tayo muling aabuso ng kahit sino. Ngunit sa kabila ng kalsada sa lumang bodega, si Mang Berto at ang mga ay abala na sa pag-aayos. Ang amoy ng tinapay ay muling nabubuhay, habang ang pamilya Sevilla ay unt-unting nalulunod sa utang at kahihiyan. Si Luz Viminda ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong dialogo para sa kanyang buhay. Isang buhay na wala ng bahid ng Sevilla, kundi puno ng liwanag ni Luz. Isang buwan, matapos ang madamdaming hearing sa barangay, ang matandang gusali ng Panaderia de Sevilla sa sentro ng bayan ay binalot ng kakaibang katahimikan. Wala na ang mahabang pila ng mga customer. Wala na ang bango ng tinapay na dati ay umaabot hanggang sa kabilang kalsada. Ang mga salamin ng display case ay malabo na sa alikabok at ang karatula sa itaas ay tila ba naguluksa. Huminto ang isang puting van sa tapat ng panaderya. Bumaba si Luz kasunod si Maya, si Mang Berto, at ang sheriff ng korte kasama ang ilang pulis. Hawak ng sheriff ang isang order of execution, ang huling hatol na nagpapatunay na si Luz Viminda Sevilla ang legal na may-ari ng lahat ng kagamitan recipe at ng pangalang Sevilla. Pagpasok nila sa loob sinalubong sila ni Ramon. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog. Sa gilid nakaupo si Doña Carmen sa isang silya, tila ba isang reynang nawalan ng kaharian. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong tungkod. Nandito na kami, Ramon, sabi ng sheriff. Ayon sa utos ng korte, kailangan nyo ng lisanin ang pwestong ito sa loob ng 2 oras. Lahat ng kagamitan dito ay itatalaga na sa pangangalaga ni Miss Luz Viminda. 2 oras, bulyaw ni Ramon, pero ang kanyang boses ay wala ng lakas. Saan kami pupunta ang mansyon? Kinuha na rin ng bangko kahapon. Wala kaming matutuluyan.
Hindi na yon sakop ng tungkulin namin, Ginoong Sevilla, sagot ng sheriff. Lumapit si Luz kay Doña Carmen. Ang matanda ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Wala na ang mapang-uyam na tingin nito, tanging pait at matinding kahihiyan na lang ang bakas sa kanyang muka. Nay, tawag ni Luz. Huwag mo akong tawaging Nay. Pabulong na sigaw ni Doña Carmen, ang boses ay nanginginig. Nakuha mo na ang lahat, Luz. Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Nakikita mo kaming lugmok sa putikan habang ikaw ay nakatayo ng mataas? Hindi ko ito ginawa para maging masaya sa pagbagsak nyo. Mahinang sagot ni Luz. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. 20 taon nyo akong itinuring na walang kwenta. 20 taon nyo akong pinagkaitan ng dangal. Ang panaderyang ito ang buhay ni Tatay Tomas. At hindi ko hahayaang mamatay ang pangarap niya dahil lang sa kasakiman nyo. Kasakiman? Tumawa ng mapait ang matanda. Pinangalagaan ko ang pangalan ng mga Sevilla. Hindi nyo pinangalagaan ang pangalan, Nay. Pinangalagaan nyo ang pride nyo, sabi ni Luz. Ang pangalan ay binubuo ng tiwala ng tao, hindi ng titulo o ng mansyon. At ang tiwalang iyon, matagal nyo nang itinapon. Tumayo si Doña Carmen pilit na nagpakatatag. Ramon, kunin mo ang mga huling gamit natin. Aalis tayo rito. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar na pinamumunuan ng isang traidor. Pero nang akmang lalakad na ang matanda, bigla siyang napatigil. Humawak siya sa kanyang ulo. Ang kanyang muka ay namula at biglang nangitim. Binitawan niya ang kanyang tungkod at bago pa man siya masalo ni Ramon, bumagsak na siya sa semento. Nay, Mama, sigaw ni Ramon. Nagkagulo sa loob ng panaderya. Mabilis na tumawag ng ambulansya si Luz habang tinutulungan ni Mang Berto si Ramon na ibuhat ang matanda. Ang diagnosis, hypertension at mild stroke, dala ng matinding stress at emosyon. Habang isinasakay si Doña Carmen sa ambulansya, huminto si Ramon sa harap ni Luz. Luz, parang awa mo na. Wala kaming pera pambayad sa ospital. Yung mansyon, yung kumpanya, wala na lahat. Pagmamakaawa ni Ramon, ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang muka. Tiningnan ni Luz ang kanyang dating asawa. Nakita niya ang bunga ng lahat ng maling desisyon nito. Hininga siya ng malalim, kinuha ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso ang kinita niya mula sa Y-Bangyo sa palengke. Ito lang ang maibibigay ko, Ramon, bilang pagkilala sa 20 taon nating pagsasama, sabi ni Luz habang iniabot ang pera. Gamitin mo yan para sa gamot ng nanay mo, pero pagkatapos nito, huwag ka nang babalik sa akin. Huwag mo na kaming lalapitan ni Maya. Luz, please! Umalis ka na, Ramon. Ang nanay mo ang unahin mo, mariing sabi ni Luz. Pinanood ni Luz ang pag-alis ng ambulansya. Nang mawala na ito sa paningin niya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Maya. Ma, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Masakit makita ang ganito, pero kailangan nilang harapin ang resulta ng mga ginawa nila. Sagot ni Luz. Humarap si Luz sa loob ng panaderya. Doon nakita niya ang mga na kasama ni Mang Berto. Sila Mang Tino, Mang Selmo, at ang iba pang mga pinalayas ni Ramon. Lahat sila ay nakasuot na ng kanilang mga lumang apron, handa ng magtrabaho. Luz, kailan tayo magsisimula? Tanong ni Mang Berto. Ang mga mata ay nagdiningning sa excitement. Ngumiti si Luz. Lumakad siya patungo sa gitna ng kusina. Ang lugar na dati ay piitan niya, pero ngayon ay palasyo na niya. Kinuha niya ang isang bagong apron na may nakaburdang Panaderia ni Luz Fiminda.
Nayon din, Mang Berto, sabi ni Luz. Ihanda ang mga pugon. Ihanda ang mga recipe. Gusto ko, bago lumubog ang araw, malaman ng buong bayan na ang tunay na lasa ng Sevilla ay hindi namatay. Nagbago lang ito ng pangalan at naging mas matamis. Sa labas ng gusali, tinanggal ni Maya ang lumang karatula ng Panaderia de Sevilla. Sa ilalim nito, inilantad niya ang bagong pangalan. Ang mga tao sa bayan na dumadaan ay nagsimulang huminto at magpalakpakan. Nang hapong yon, ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay muling bumalot sa hangin ng Pampanga. Isang amoy na puno ng katarungan pagtitiyaga at higit sa lahat, ang amoy ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang pagbawi ay tapos na. Ang bagong simula ay narito na. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang muling mabuksan ang mga pugon sa tapat ng palengke. Ngayon, ang panaderya ni Luz Viminda ay hindi na lamang isang maliit na tindahan. Ito na ang pinakasikat na panaderya sa buong probinsya ng Pampanga. Ang bawat sulok ng gusali ay amoy sariwang harina at gatas isang amoy na para sa mga tao sa bayan ay naging simbolo na ng pag-asa. Maagang nagising si Luz na yung araw. Pero hindi na siya ang babaeng nakayuko sa harap ng mainit na pugon habang pinapagalitan ng biyenan. Nakasuot siya ng isang formal na kulay asul na blouse. Maayos ang buhok at may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, ang araw ng pagtatapos ni Maya sa kolehiyo, isang pangarap na akala ni Luz noon ay tuluyan ng guguho. Ma, handa na po ba kayo? Tawag ni Maya habang pababa ng hagdan, suot ang kanyang itim na graduation tuga. Napahinto si Luz. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang ganda-ganda mo, anak. Siguradong proud na proud ang Tatay Tomas mo sa iyo. Proud din po ako sa inyo, ma, sagot ni Maya sabay yakap ng mahigpit. Kung hindi habil sa tapang nyo, baka nandun pa rin tayo sa mansyon, nagtatago sa dilim. Bago sila tumuloy sa graduation ceremony, huminto muna sila sa panaderia. Doon ay sinalubong sila ni Mang Berto, na ngayon ay tumatayong general manager ng negosyo. Kasama niya ang 10 kababaihan mga nanay na biktima ng pang-aabuso at mga dalagang tumigil sa pag-aaral na ngayon ay binibigyan ni Luz ng libreng pagsasanay sa pagbabaka at livelihood program. Luz, heto na ang mga bagong batch ng ensaymada para sa donation natin sa orphanage mamaya. Ulat ni Mang Berto. Salamat, Mang Berto. Siguraduhin niyo lang na hindi titipirin ng sangkap, ha? Ang tinapay na galing sa puso dapat laging espesyal. Bilin ni Luz. Habang naglalakad palabas ng panaderya, may isang pamilyar na anino ang nakatayo sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, may hawak na walis at naglilinis sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Si Ramon. Matapos makuha ng bangko ang mansyon at tuluyang bumagsak ang Sevilla Corporation. Si Ramon ay napilitang magtrabaho bilang tauhan sa isang tindahan para lamang may pambayad sa upa ng maliit na apartment at pambili ng gamot ni Doña Carmen na hanggang ngayon ay paralisado pa rin ang kalahating katawan. Napatigil si Ramon nang makita si Luz at si Maya. Bakas sa kanyang mga mata ang panghihinayang ang inggit at ang matinding lungkot. Akma siyang lalapit, pero nakita niya ang matatag at masayang ngiti ni Luz habang inaayos ang tuga ni Maya. Napagtanto ni Ramon na wala na siyang puwang sa mundong binuo ni Luz para sa sarili nito. Hindi na lumapit si Luz. Wala na siyang galit sa puso, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Tumingin siya kay Ramon tumango ng bahagya bilang tanda ng pagkilala at pagkatapos ay tumuloy na sa pagsakay sa kanilang sasakyan. Iyon ang huling pagkakataon na lumingon siya sa nakaraan.
Sa gitna ng seremonya ng graduation habang tinatawag ang pangalan ni Maya para sa magna cum laude, naluha si Luz. Inalala niya ang bawat paso sa kanyang kamay, ang bawat gabing basa ang unan sa luha, at ang bawat panlalayet na tinanggap niya. Lahat ng iyon ay nagsilbing lebadura para siya ay lumago at tumibay. Pagkatapos ng araw na iyon, bumalik si Luz sa kanyang panaderya. Naupo siya sa isang maliit na lamesa sa sulok hawak ang isang baso ng mainit na kape at isang pirasong pandesal. Tumingin siya sa malaking litrato ni Don Tomas na nakasabit sa dingding. "Tatay Tomas, nakuha ko na po," bulong ni Luz. "Hindi lang ang panaderya, kundi pati ang sarili ko." Ang panaderya ni Luz Viminda ay hindi lamang tungkol sa tinapay. Ito ay tungkol sa isang babaeng hindi sumuko. Ito ay tungkol sa isang ina na lumaban para sa anak. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa katotohanan na ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa apelido, kundi sa katapatan ng puso at sa tibay ng paninindigan. Habang lumulubog ang araw sa Pampanga, ang bango ng tinapay ay muling humahalimuyak sa hangin. Isang bagong pamana ang naitatag, isang pamana na hinding-hindi na muling mananakaw ng kahit na sino